Good morning po sa lahat. At itutuloy natin ngayon, kung nandito po kayo last Sunday, ay first part yung atin pong pag-aralan ng nakaraang Sunday. Ngayon po tatapusin natin yung ating topic. Ang topic po natin ay yung types of people that will miss eternal life. Of course, pwedeng ikaw ay Christian, pwedeng ikaw ay ligtas, pwedeng ikaw ay pupunta ng langit, pero ginagawa mo pa rin yung mga dating kasalanan. So ang problema po noon ay yung blessing ang mawi-withhold. Pwedeng kayo po ay pupunta ng langit, pero dito sa lupa, hindi po talaga mabiblessed. No? Kaya ito po ang sinasabi ng Bible. At again, dito po sa ating pag-aaralan, malinaw na makikita mo rito, ang tinuturo po dito ng message, pwede mong malaman kung ngayon pa lang papunta ka ng langit o papuntang impyerno. Kasi yung tinuro po sa atin dito sa Pilipinas, yung turo ng katekismo, ng Katolisismo, ay hindi ho tama yun. Kasi ang tinuro po sa atin, natatandaan ko, ay kapag namatay daw ang isang tao, ipagdadasal. At kapag dumating na yung certain length of alam mo yun, may misa, babanggitin yung pangalan mo, magbabayad ka, ay aalis daw sa impyerno yung isang tao. Hindi ho totoo yun. Pasensya na po kayo, huwag kayo magagalit sa akin kung kayo po first time lang nag-church dito. Ang tinuturo po natin ay yung turo ng Bible. Malinaw po yan na kapag ikaw ay umalis na sa buhay na ito, wala na pong pag-asa. At sinabi pa nga po ni Jesus, may dalawang tao sa impyerno. Ang itsura nila, ito sabi ni Jesus, read your Bible para pag uwi ninyo, hindi lang po kayo nakikinig sa akin, kundi nag-aaral din kayo ng salita. Ang sabi po ng Panginoon, ang mga pupunta ng impyerno, may isang tao roon na iiyak siya ng iiyak. So ibig sabihin, kahit anong iyak, wala na pong pag-asa. Magsisisi po sila pero late na. Yun ang tinuturo ng Bible. Late na, hindi na po pwede. Kaya ngayon habang buhay po tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pinag-aaralan natin at sinusunod natin dahil yun po ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. At ang pangalawang klase ng tao sa impyerno ay yung sabi ng Bible, magngangalit ang kanilang ngipin. Anong ibig sabihin noon? Galit sila sa Diyos. Kahit pagdating nila sa impyerno, mumurahin nila ang Diyos. Magagalit sila sa Diyos. Sasabihin nila, bakit mo ko dinala rito? Bakit mo ko pinayagan? Ganun po ang dalawang klase. Ibig sabihin, ngayon pa lang, gumawa ka na ng desisyon. Gumawa na po kayo ng desisyon kasi pagkatapos mo, pag kinuha ka na ng Panginoon dito sa daigdig na to, tapos na po ang lahat. Kaya ito po yung pinag-uusapan natin ngayon. Okay? Kaya po ako kumuha ng 3 libro. Una sa 1 Corinthians, kung napapansin po ninyo. Pangalawa sa Galatians. Pangatlo sa Book of Revelations. 3 libro po yan. Bakit po ako kumuha sa 3 libro ng ituturo? Kasi sinasabi din po ng Bible na kailangan may 3 witnesses. 3 nagpapatunay. Kaya po itong ating pag-aaralan, 3 pong libro. Unang Korinto, Galacia, at Pahayagan o Revelation sa Ingles. Ang nagpapatunay na hindi pupunta ng langit ang ganitong tao at ang mga tao na pupunta ng langit na ginagawa pa rin tong ganitong kasalanan, hindi mo mararanasan ang langit dito sa lupa. Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos, bago tayo pumunta ng langit, dapat nararanasan mo ang langit dito sa lupa. Are you listening? Nakikinig po ba kayo? Dapat ganun. Ganun po ang buhay. Kaya po namatay si Jesus sa cross. Hindi lang para po tayo pumunta ng langit. Kaya po siya namatay sa cross, sinugasan ng ating kasalanan, tinubos tayo sa kahirapan upang bago tayo pumunta ng langit, ay maranasan na natin ang makalangit na buhay. Ang problema nga, kapag nabubuhay tayo sa pagsuway sa Diyos. Kaya ang prayer ni Jesus, ang sabi niya, this is how you pray. Let your will be done. Let your kingdom come on earth, on my family, on my finances,
on my health as it is in heaven. Mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, dito sa pamilya ko, dito sa kalusugan ko, dito sa business ko, bago ako pumunta sa langit. Yung pong plano ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, naintindihan mo ba? Kaya dapat, bago po tayo pumunta ng langit, nakikita na sa iyo ngayon ang makalangit na pamumuhay. Pero kung ikaw ay papunta ng impyerno, makikita rin sa iyo ang maka-impyernong buhay ngayon pa lang. Kaya sige po, punta na po tayo sa ating pag-uusapan. Ano po yung mga types of people that will miss eternal life? Sabi mo sa katabi mo, sana wala ka dito ha. Sabi mo sa katabi mo, sana wala ka dito sa mga listahan ng taong ito. Okay? Ano sabi sa'yo? Ano sabi sa'yo ng katabi mo? Wala kang pakialam sa akin ha. Number 1, idolater. Hindi po ito yung sumasamba sa bato kahoy. Ito po yung merong kang mas mahalaga kaysa kay Jesus. Yun ang hindi pupunta ng langit. Halimbawa, mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa kay Jesus, hindi ka pupunta ng langit, or pupunta ka ng langit kung mamamatay ka, pero dito magmumukha kang pera, hindi ka magkakapera, at lagi ka matatakot sa pera. Mabubuhay ka ng parang lagi naghahabol sa Diyos-Diyosan mo. Ibig sabihin, lahat ng tao na may ibang Diyos maliban kay Jesus. Kasi madalas po, ano ginagawa natin? Nagsisimba tayo, di ba? Nagdadasal tayo. Pero sa totoo lang, si Jesus ay hindi number 1. Siya ay pangalawa, pangatlo, pang-apat. Minsan, una yung boyfriend, una yung girlfriend. Hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos. Sumusunod ka sa asawa mo, sumusunod ka sa boss mo, sumusunod ka sa boyfriend, girlfriend mo. Lahat sinusunod mo, hindi ang Diyos. Ang tawag doon, idolater ka. Meron kang ibang Diyos. Maliwanag po yan. Sabi ng Bible, you have no other gods. Gods, plural. Kasi maraming tao, maraming Diyos. Pero sabi niya, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kailangan ako yung una. Hindi pwedeng meron akong kapantay. Dapat si Jesus ang number 1. Amen? Amen? So kung kayo po ay mga idolater, kung kayo po ay nandito ngayon at mas mahalaga sa iyo ang pera, asawa, anak, trabaho, pag-aaral, magbalik loob ka na sa Diyos kasi baka hindi ka pupuntang langit. Pangalawa, ito po ang sabi ng Bible, sino po yung mga tao sexually immoral? Ito po yung malawak. Malawak na topic ang sexual immorality. Pero kung ito po ay i-concise, ito ay sa-summarize, ang ibig sabihin ng sexual immorality ay yung kasalanang sexual, this is life that is outside, live outside the design of God created. Ibig sabihin, may mga tao po kasi nag-aasawa ng kapwa lalaki, hindi ganoon ang design. Yung iba nag-aasawa ng kapwa nila babae, hindi po yun ang design. Hindi ganon. Yun ay labas sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, hindi sila pupunta ng langit. Ganon din yung mga nakikiapid sa hindi asawa. Boyfriend mo pa lang, nagsesex na kayo. Girlfriend mo pa lang, nagsesex na kayo. At malinaw po sa Bible, ang nag-aasawa, isang babae at isang lalaki. Ang sabi ng Bible, man and a woman, hindi boy and girl. Kaya po, nadidinig niyo po dito sa amin, pag hindi pa kayo tapos mag-aral, huwag muna kayong pumasok sa mga sexual relationship. Bakit? Ang ikinakasal po kasi ay man and a woman, hindi boy and girl. Ibig sabihin, hindi pwedeng high school, hindi pwedeng minor. Hindi po tayo mahigpit dito. Hindi kami mahigpit sa dulos. Kung gusto nyo po mag-boyfriend, bahala po kayo sa buhay ninyo. Kasi kung ayaw nyo pong mapakialaman, hindi kami makikialam. Alright? Kaya lang sinasabi lang po natin dito, baka pumasok ka sa sexual immorality. Kasi ang design, ang plano ng Diyos, ang magpapakasal ay man and a woman. Ibig sabihin, matured. Matured na. Hindi po yung immature. Ano ba yung immature? 21 years old, pababa. Yun ang sabi ng Bible. Kaya po ang church, gumagabay po tayo kasi baka mamaya, di po ba, gumagawa ka ng mga bagay
na labas sa design ng Diyos. Sa pakisabi nga, Amen. Pangatlo, okay? Murderer. Again, uulitin ko po para sa mga hindi nakarinig last Sunday, it is not the actual killing of a person. It's the inner desire. Meron ka sa loob mo na gusto mong masama yung isip mo sa isang tao. Meron kang sa loob ng puso mo, wag siyang umasenso. Sana wag ka magtagumpay. Galit na galit ka sa isang tao. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon, maraming mahirap, hindi sumasagot ang Diyos sa panalangin. Tandaan niyo po ito. Pag meron kang taong hindi pinapatawad sa puso mo, hindi sasagot ang Diyos sa panalangin. Hindi talaga. At may sumpa. May sumpa ang buhay mo. Kaya yung iba po sa atin may sakit na. Hindi pa naman matandang-matanda, pero laging may sakit. Hindi ko sinasabing lahat ng may sakit, no? Pero karamihan po ng mga laging may sakit, laging walang pera, hirap na hirap sa buhay. Kahit anong sipag, hindi makaipon, hindi makapagpundar ng kahit konti lang. Kasi nga po, siya po ay may galit sa kanyang kapwa. Ang sabi ni Jesus, pag hindi kayo nagpatawad sa nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin sa inyong kasalanan. Ako po, nung ma-born again po ako, 1989, binura po ng Diyos lahat ng kasalanan ko. Pati kayo. Kung sino man po rito, ang tinanggap nyo na, buhat kay Jesus, ang aginaldo ng kaligtasan. Binura na lahat yon. Lahat. Malaki, maliit, yung hindi mo alam. Pero ano po sabi ng Bible? Sa oras na sumunod ka na kay Jesus, hindi pwedeng hindi ka magpapatawad sa nagkasala sa iyo. Dahil hindi mo mararanasan ang blessing. Ang sabi ng Bible, humingi ka ng tawad sa Diyos at patatawarin kayo. So hindi pwedeng may tinatago po kayo sa inyong puso. Meron kang kinaiinisan. Yung iba sa inyo, galit sa nanay, galit sa tatay, galit sa kaibigan. Ang problema, yung iba po, galit sa tiga-church. Pero mo tiga-church, galit ka. Ang bira, di ba? Paano ka ngayon pagpapalain yan? Kaya babasahin po natin, di ba? Yung sinasabi ng Bible, Revelation 21 verse 8, hindi pupunta sa langit yung mga cowardly, unbelieving, and the murderers, mamamatay tao. Yung pong mga hindi nagpapatawad, yung mga hindi makapagbigay ng forgiveness. Kaya kita nyo si Jesus. Ano sabi ng Bible? Nung siya po ay pinapako sa krus, sinapak-sapak po siya. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila, hindi nalalaman nila ang kanilang ginagawa. So, kaya mabibless ka kapag ginagaya mo si Jesus. Mapagpapala ka kapag nakakamukha ka ni Jesus. Tayo naman siguro, wala naman sa iyo gumawa ng mabigat na pinako ka. Sino rito pinako ka sa krus? Ba't di ka makapagpatawad? Inagaw lang naman ng best friend mo yung syota mo. Hindi ba yung iba sa inyo, inagaw lang naman ng best friend mo yung syota mo. O hindi ka makapagpatawad dahil doon, ano sabi ng Bible? Hindi aalis sa iyo ang kabwisitan, maghihirap ang buhay mo. Alam niyo si Joseph, nagbabasa ba kayo ng Book of Genesis? Kilala niyo si Joseph, no? Si Joseph, makikita mo ang buhay niya, ay full of forgiveness. Forgiveness, 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 forgiveness. Ay yung forgiveness niya, yun ang nagdala sa kanya sa palasyo. He became the governor of Egypt. How? By forgiving people. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid na naglagay sa kanya sa hukay. Ibinenta siya, pinatawad niya. Tumira siya kay Potiphar. Binigyan siya ng kaso na hindi totoo. Pinatawad niya yung gumawa sa kanya ng kasalanan. Nung nakulong siya, sabi sa kanya nung dalawang kasama niya, babanggitin namin sa hari na nandito ka. 2 taon, hindi po siya naalala. 2 taon, naiwan siya doon sa kulungan, wala po siyang galit. Kaya ang ibig sabihin ng Bible, if you want to position yourself in a place of blessing, then you have to learn how to forgive. Kasi kapag namuhay po kayo sa unforgiveness, you are placing yourself in a place of curse. Nilalagay mo ang sarili mo sa lugar ng sumpa.
Pero kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, sa bawat area ng buhay, hindi maiwasan, may gagawa sa atin ng masama. Kaya ano sabi ni Lord? Pray for them. Bless your enemies. Bakit po tayo tinuturuan ni Jesus na manalangin sa mga salbahe? Ito pa ang masakit. Hindi ganong masakit kapag ibang tao gumawa sa iyo ng masamaan. Ang masakit pag yung asawa mo nakagawa sa iyo ng hindi maganda, boyfriend mo, best friend mo, yan ang masakit. Anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, yan po ang mabibigat na offenses. Kasamahan mo sa church. Grabe, biro mo kasamahan mo sa church, hindi mo mapapatawad. Anong klase yon? Eh di parang ikaw ay taga-impyerno. At syempre, pag ikaw ay parang taga-impyerno, kung ano rin yung mga kabuisitan na mangyayari sa kanya, mangyayari din sa iyo yun. Andiyan pa po ba kayo? Kaya wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan na mag-withhold ng forgiveness. Ang sabi po ni John, 1 John chapter 3, verse 15, anyone who hates a brother or sister is a murderer. Ang sino man nagagalit sa kapwa ay isang mamamatay tao. Ulitin ko Sino rito ang tagal-tagal mo nang naghihirap sa buhay? Paki-check mo. Check mo. Baka ikaw ay mamamatay tao sa paningin ng Diyos. Hindi ka talaga pagpapalain. Hindi pakikinggan ng Diyos. Lahat ng prayer mo, pasensya na po kayo, lahat. Kaya hindi ba, minsan nagtataka kayo, kahit anong simba, ba't ganon? Simba ako ng simba, bakit hindi ako umaasenso? Bakit ganon? Kahit dasal ako ng dasal, parang wala. Kasi nga, ang sabi, walang mamamatay tao na may nakatira sa kanyang eternal life. Eternal life ibig sabihin nun, yung blessing na nag-iintay sa'yo, dapat ngayon nararanasan mo na. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Okay? Ilagay mo ang sarili mo sa position of blessings. Kaya ako hindi pwedeng meron akong sama ng loob kasi ayokong hindi ako mabless. Ang iksi lang ng buhay, kapatid. Imagine, ilang taon ka lang mabubuhay? Mabubuhay ka 30 years, tapos puro hirap? Gusto mo yon? Ako ayoko kasi ng ganun. Ayoko po ako mabuhay ng 20 years. Ngayon po, 35 years na ako na nabubuhay sa pagpapala ng Diyos. Hindi dahil mabait ako, kundi dahil mabait ang Diyos sa akin. Bakit? Dahil natuto po ako na magpatawad sa lahat na nagkasala sa akin. Dati hindi po ako marunong yan. Ang tatay ko po, 2 years kong hindi kinausap, galit na galit ako dyan. Nanay ko, minumura ko nanay ko dati. Ang tagal kong magtago ng galit. Hindi ako marunong magpatawad. Pero salamat sa Diyos, nung dumating po ang Panginoon sa buhay ko, sabi ko, gusto kong Lord, gusto kong mabless. Kaya 35 taon na po akong pinagpapala. Huwag kayong magtaka kung ba't bless kami. May mga nagtataka po kasi. Alam nyo, nung kami po ni Pastora Angie, nagbago buhay namin, ang dami nagtaka. Sabi, hindi ba, yan si Rudy, baon sa utang yan eh. Totoo po yun. Ang dami kong utang. Pasalamat ka, hindi kita nakilala noon, kundi nautangan kita. Kasi lahat ng kakilala ko, nautangan ko na po eh. Mula sa 100 piso, 50,000, 100,000, 1,000,000, grabe, dami. Tapos nagulat sila, ba't nagkagay? Si Rudy ba yan? Ba't nakabili kotse? Bakit nagbago buhay? Siguro drug poser yan. Sabi nila, meron pa nga nagsabi, nagnanakaw daw ako ng pera ng simbahan. Sabi, may nagsasabi, siguro yan si Rudy. Ginagalaw niya ang pera ng simbahan niya. Kapatid, kapag ba ikaw umasenso sa buhay, hindi ba pwedeng pinagpala ka lang ng Diyos? Magnanakaw agad? Sabihin mo sa katabi mo, magnanakaw agad? Hindi ba kaya ng Diyos na magpala? Sa gusto niya magpalain? Hindi ba pwede yon? Pwede, tama? Is there anything too hard for God? Meron bang bagay na mahirap para sa Diyos? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na, parang awa mo na. Siguraduhin mo
na wala kang tampo sa puso, wala kang sama ng loob, it will disqualify you from all the favor and blessings of God. Maniwala po kayo sa akin. Nung ako po ay maraming galit, hirap na hirap ang buhay ko. Nung marami po akong galit, grabe, gumagapang ako sa hirap. Kahit ano gawin ko, hindi ako makaalis sa sugal, sa alak, sa bisyo, hindi ako makaalis sa hirap. Kasi ang dami ko pong galit sa puso ko. That's number 3. Number 4, the thief and the greedy. Ito po yung mga nagnanakaw na sakim pa. Hindi pareho yung magnanakaw, tsaka sakim. Yung magnanakaw, ito po yung gumagawa ng talagang aktual. Halimbawa, kayo po ay nandadaya. Ay, pagnanakaw po yan. Sino rito empleyado? Empleyado ka, papasok ka sa opisina, late, pero yung kasamahan mo sa opisina, nag-punch in na para sa'yo. Magnanakaw ka. Alright? Sino rito, nag-opisina ka, nag-uuwi ka ng bala ng stapler? Grabe, ang cheap mo naman. Magnanakaw ka din lang, bala pa ng stapler. Pero huwag kang mag-alala, nagpo-promote ang demonyo. Nagpo-promote. Yung iba kasing kilala ko, nagnanakaw ng typewriting sa opisina. Nung bandang huli, typewriter na ninanakaw. Ngayon, wala naman typewriter ngayon. Kasi doon nagsisimula yun magnanakaw ka ng maliit. Pero siyempre, alam nyo naman, di ba? Hindi ka naman makukontento ron. Tamo yung mga magnanakaw nung araw sa kongreso. Alam nyo ba yon? Nung araw, ang alam ko ganito. Yung congressman, senador, pag nagnakaw ng 5 milyon, kontento na yun. Tapos nagtago pa yun. Nagtatago yun. Ngayon, ang ninanakaw, 5 billion, nakabarong pa, your honor pa ang tawag. Hindi na talaga sila nahihiya. Yun ang mga sakim. Yun ang mga greedy. Yung kahit nakikita mo, mga Pilipino lumalangoy na sa baha kasi ibinulsa mo yung mga pampagawa ng flood control, ito po yung hindi pupunta ng langit. Tama si Lord. Ano tama si Jesus? Sabi niya, mahirap pumasok ang mayayaman sa langit. Bakit? Masama bang yumaman? Hindi. Ang papasok sa langit ay yung mayaman na hindi sakim. Yung nagpapagamit sa Diyos. Yung ginagamit yung pera para sa kaharian ng Diyos. Pero alam niyo yung mga sakim, kabig ng kabig yan. Ito problema. Mahirap ka na nga, sakim ka pa. Alam niyo ba yun na may mahirap ang buhay pero sakim? Yung mga kuripot, makukunat, madamot. Yan yung mga sakim. Yung mga hindi makapagbigay. Gusto niya puro kabig, kabig, kabig. Yan yung sakim. Tanong mo yung katabi mo, ano ba pangalan mo? Ano apelido mo? Sakim o middle name? Hindi ho pangalan yung sakim, ugali yun. Ugali. Okay? Makakala nyo, pangalan ng Muslim yun eh. Hindi ho. Yung sakim, yan yung mga mahirap na, grabe pandamot. Yan yung mga sakim. Tapos nagkapera, lalong naging madamot. Yan po yun. Okay? Punta na po tayo sa topic natin kasi tapos na po tayo doon sa first part, review, no? Tatapusin natin yung natitirang 4. Yung panglima na hindi papasok sa langit or mga born again na gumagawa nito, hindi rin makakapamuhay ng makalangit. The drunkard. Okay? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 10, magnanakaw, sakim, or mga lasenggo, mga mahilig sa alak. Teka muna, pastor, ibig sabihin, kahit tumitikim lang ng isang beer, ganon, hindi naman naglalasing. Teka muna, ano ba ibig sabihin ng mga drunkard? Ba't sila umiinom ng alak? Bakit mabili ang alak? Ngayon, mabili alak Kasi substance mo kasi ito substance. Bakit ang shabu mabili? Substance kasi yon. Bakit ang marijuana? Bakit po ang casino? Bakit ang computer games ay considered substance? Nalalasing ka kasi dyan. Bakit? Ano ba epekto pag ikaw ay nag-computer games? Ano ba epekto pag nag-casino ka? Ano ba epekto pag uminom ka ng alak, nagshabu ka? Kasi ang epekto po nito, nakakalimot ka sandali
sa nararamdaman mong mga sakit ng buhay, mga lungkot. Right? Yun ang ginagawa niya. It numbs you. Namamanhid ka. Nakakalimutan mo sandali. Kaya po, tingnan nyo, yung bang mabibigat ng problema, naglalasing yan eh. Tama? Ako, nung araw, everyday po akong lasing. Everyday lasing po ako. Kasi nga magulo buhay ko. Kasi nga malungkot po ako. Kasi marami kong galit sa puso. Kaya, lagi ako naghahanap ng barkada. Kasi pagkasama ko yung barkada ko, inuman kami, parang nawawala yung problema ko. Saka yung mga takot ko sa buhay, yung galit ko, nagmamariwana po kami. At nung araw, wala pa pong shabu, nagko-correx po kami. Alam niyo yung correx? Sino rito matatanda? Ay, si Brother Willie. Brother Willie, nag-correx ka ba? Ang bait mo pala, no? Kasi yung correx po, ano yung cup syrup yun? Cup syrup. Nag-overdose po kami noon. Hindi ba, iniinom mo noon, pag inuubo ka, isang kutsara lang every 4 hours. Kami, isang bote. Iinumin namin yung Corex kasi mahahay ka. Makakalimutan mo na lahat ang mga problema sa buhay. Eh bakit naman, pastor? Ano naman problema doon? Kasi sinasabi ng Lord na pag may problema, may sakit, sa Kanya ka lalapit. Sa Kanya tayo lalapit. Ganun ang pananampalataya. Eh ang ginagawa ng iba, pag may problema, lalapit sa alak, lalapit sa shabu, iinom, maglalasing. Sabi nila, libangan lang nito, pastor. Hindi libangan yan. Pinamamanhid mo yung nararamdaman mong mga lungkot sa buhay, yung mga takot mo. Pinipilit mong lunudin ng drugs, ng alak, sex. Minsan kahit sex. Kaya marami nagkikipag-sex ngayon. Kasi pag nakikipag-sex ka, kahit hindi mo asawa, nakakalimutan mo ang problema. Eh ano ba nangyayari sa mga lasing? Lasing sa pera, lasing sa sex, lasing sa drugs. Paekis-ekis lakad niyan, tama? Paekis-ekis ang lakad niyan. Hindi ka makakapag-desisyon ng tama kasi nawawala ka sa tamang kaisipan. Yun ang sabi ng Bible. Kasi ang sabi ng Bible, pag meron kang nararanasang sakit, lungkot, discouragement, offenses, then go to God. Pumunta ka sa Diyos. Huwag ka pumunta sa alak, sa sigarilyo, sa barkada, sa computer games, sa casino, sa sugalan. Kasi pansamantala ka lang nun. Pansamantala ka lang matutulungan 1 oras, 2 oras. Pero at the end of the day, mas lumaki pa yung problema. Bakit? Hindi ka sa Diyos lumapit. Kasi kailangan ng pananampalataya. Pag ikaw ay dumadaan sa mga hindi magagandang sitwasyon, kapatid, you need faith. Ano sabi ng Psalms, chapter 23? Tingnan niyo, sabi, He guides me. Ginagabayan ka ng Diyos. Huwag kang humingi ng tulong sa barkada, sa alak, sa tong eats, sa bingo, sa entertainment. Hindi masama ang entertainment. Ako po, nanonood po ako ng entertainment, pero hindi para kalimutan ng problema. Pero hindi ako nanonood ng mga palabas ni Vice Ganda. Hindi ako nanonood niyan. Alam niyo, ba't yumaman si Vice Ganda? Ba't yumaman? Kasi tawa ka ng tawa sa mga jokes niya, nakabastusan. Oh, kaya siya yumaman dahil sa iyo. Dahil sabi mo, nakakalimutan ko problema ko pag napapanood ko si Vice Ganda. Eh, kita mo ngayon, tingnan mo yung katabi mo, mukhang kabayo na rin. Totoo yun. Kasi alam niyo ba, ibig sabihin ng entertainment? Sa Greek word, sa original na word, ang ibig sabihin niyan, tranquilizer. Tranquilizer, pampamanhid po yan. Kakita mo, mga pelikula, kahit niloloko tayo ng pelikula, ba't ang daming nanonood? Kasi pag 2 oras ka, nakakalimutan mo lahat. Pero ang sabi ng Bible, the Lord guides me along the right paths for His name's sake. Pag hindi ko alam kung ano gagawin ko, dahil something not good is happening in my life, I'm going through a pain process. Pag nadi-discourage ako, pag nagagalit ako, ang sabi ng Diyos, gagabayan kita. Sa akin ka lumapit. Itutuwid ko yung mga decisions mo. Hindi para sa iyo, kundi para sa aking pangalan. Every time. Ang sabi ng Diyos, every time lumalapit ka sa Kanya at humihingi ka ng tulong sa Kanya,
Natutuwa ang Diyos. Bakit? Dahil pinapakita mo na mas mataas ang pangalan ng Diyos kaysa anumang mga bisyo dyan sa paligid. Come on! Pero hindi ako pwedeng maglasing ngayon eh. Hindi ako pwedeng maglasing kapag mabigat ang problema ko. Kasi sabi ng Lord, gagabayan kita, Rudy. Itutuwid ko yung mga desisyon mo sa buhay. Hindi ka maliligaw. Para sa akin. Hindi para sa iyo yan, ha, Rudy, ha? Kaya ako gagawin yan para sa akin. Imagine, gustong-gusto pala ng Diyos na ikaw ay sa Kanya lumalapit kapag meron kang nakagalit, parang galit na galit ka. Lumapit ka sa Diyos, tuturuan ka niya ng tamang desisyon. Pag merong hindi maganda sa pamilya mo, galit ka sa boyfriend mo, galit, grabe, yung asawa mo, sumablay ang asawa mo, sumablay ang anak mo, sumablay ang tatay mo. Anong sabi ng Panginoon? Gagabayan kita na gumawa ng tamang desisyon. Hindi ka magpapa-ekis-ekis. Napansin niyo po ba sa cross? Ito, siguro hindi niyo ito napansin, ano? Nung nakapako po si Jesus sa cross, namimilipit po siya sa sakit. Grabe, di ba? Ang dami niyang sugat, mula ulo hanggang talampakan, nakapako kamay niya, dumudugo, hindi siya makahinga, buong katawan niya. Painful. Ano ginawa ng isang sundalo? Kasi naawa eh. Siguro naawa. Kasi isang sundalo, gumuha po ng sponge, sinansaw po sa suka na may apdo. Okay, mababasa niyo po yan sa Book of John. Sinansaw niya po yung suka na may apdo, pinainom niya po kay Jesus. Ang sabi po ng Bible, hindi ininom ni Jesus. Bakit? Kasi ang apdo, tranquilizer po kasi yun noong unang panahon. Pag kayo naglagay ng apdo sa alak, bumibilis po yung epekto na mamamanhid mawawala ang iyong sakit. Kunyari, meron kang masakit sa katawan, nawawala po yung pain. Bakit hindi ininom ni Jesus yung apdo? Kasi kaya niyang dalin ang pain dahil nandiyan ang tatay niya sa langit. Hindi niya kailangan ng tranquilizer. Hindi niya kailangan ng tranquilizer. Yung iba kasi sa inyo, pag may problema, kung kanino kayo tumatakbo eh. Di ba? Yan sabi ng Bible, sa akin ka pumunta. I will guide you. Hindi kita liligaw. Kahit anong sakit yan. Kita nyo, iba sa inyo, hindi kayo makapagpatawad, di ba? Eh, pastor, ang sakit kasi ng ginawa niya sa akin. Punta ka sa Diyos. Huwag kang uminom ng tranquilizer. Huwag kang gumante. Huwag kang magmura. Huwag kang makipag-away. Punta ka sa Diyos. Gagabayan ka niya. Itutuwid niya. Hindi ka magpapa-ekis-ekis ng direksyon ng buhay mo para kang lasing. Kasi kung saan-saan kayo lumalapit kayo sa kaibigan mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo, wala silang maituturo sa inyo na katulad ng ituturo ng Panginoon. At lalo natutuwa ang Diyos sa ganyan. Andiyan pa po ba kayo? Kaya ang Panginoon, sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, do not get drunk on wine or anything na katulad ng wine. Huwag kayo magpakalasing sa sex. Huwag kayo magpakalasing sa pornography. Huwag kayo magpakalasing sa sugal, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Kapag hindi ka puno ng Espiritu ng Diyos, magiging emotional ka, magiging magagalitin ka. Kasi ang laman ng puso mo, puro selos, puro inggit, puro galit, puro self-pity, madrama, sobrang drama mo, grabe. Uminom ka ng Dramamin. Kasi sobrang drama nyo sa buhay. Bakit kayo madrama? Kasi you are not filled with the Spirit. Pag hindi ka puno ng Espiritu ng Diyos, grabe, magpapa-ekis-ekis ang buhay mo. Gagawa ka ng mga desisyon na mali, na hindi kalooban ng Diyos, na hindi natutuwa ang Diyos. Kaya sabi niya, I will guide you in the right path. Gagabayan kita sa tamang mga decisions in life para sa kanyang pangalan. Hindi dahil para sa akin. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya hindi ako tumatakbo dyan sa alak. Never. 35 years na po akong hindi tumitikim ng alak.
35 years na po akong hindi naninigarilyo. Sabi ng iba, pastor, libangan lang naman yan. Hindi totoo yun. Yung mga naninigarilyo, umiinom, nagsusugal, hindi ho libangan yan. Tumatakas sila. Tumatakas. Hindi nila alam kung ano gagawin sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kasi pag hindi, sabi nila, mababaliw ako. Mababaliw ako pag hindi ako naglasing, pag hindi ako nagsugal. Bayaan mo muna ako magsugal. Makikipag-sex muna ako. Kasi pag hindi, mababaliw ako. Kasi hindi nila alam yung sinasabi ng Bible. Punuin mo ang sarili mo ng Espiritu ng Diyos. Number 6. Ito po, huwag kang titingin sa katabi mo ha. Mga sinungaling. Huwag kang titingin. Ako po, grabe. Yung mga sinungaling, hindi po katakataka yan sa taga-impyerno. Grabe, kapatid, taga-langit ka eh. Diba? Hindi po ako magugulat kung ikaw taga-impyerno ka. Normal lang yan sa taga-impyerno. Ako po, nung ako hindi pa po Christian, papunta akong impyerno noon, hindi ko kayang magsabi ng totoo. Alam niyo yun? Maniniwala ba kayo na may ganon? Isa na po ako. Isa na ako sa walang kakayanan na magsabi ng totoo. Hindi ko kaya. Talagang halos lahat ng conversation ko, ano ba ibig sabihin ng sinungaling? Nambobola. Bolero po kasi ako eh. Kaya tingnan mo, yung mga babae rito, huwag kayong maniniwala pag sinabing gumaganda ka, sinungaling yun. Ito, example. Kunwari may nagsabi sa akin, Pastor, I love you. Pero hindi niya totoo yon sa kanyang puso. That's a lie. Ang tawag doon, nagbobola ka. At sa Bible, ang pambobola, flattery, is sin. Sabi sa'yo, ang bait-bait mo. Pero pagtalikod mo, hala niya, totoo ha. Maraming ganyan. Marami po talagang ganyan. Hindi nila kayang magsabi ng totoo. Ibig sabihin, ang katotohanan, listen. Ang katotohanan po ay malaya ka na. Pinalaya ka na sa hindi pagsasalita ng 100% na truth. Halimbawa, kita mo, minsan kasi ganito di ba? Pumunta ka sa bahay ni pastor, maghapon ka nang hindi kumakain. Pagdating mo sa bahay ko, sabi ko, Brad, kumain ka, may pagkain. Ay, pastor, busog pa po ako. Sinungaling. Grabe, gutom na, pero busog pa po ako. Pero yung bituka mo malaki, tsaka maliit, nagkakainan na. Yan mga ganyan kasi sinungalingan. Ano sabi ba ni Jesus? Ito sabi ni Jesus. Alright? Then you will know the truth. And the truth will set you free. Kapag ikaw ay totoong na kay Jesus, nasa sayo ang katotohanan. Kasi ang sabi ni Jesus, I am the truth. He is the way, the life, and the truth. Kung totoong papunta ka ng langit because He is the way, totoong may buhay kang walang hanggan because He is the life, then you have the truth. Ibig sabihin, habang nandito ka sa lupang ito, makakapagsabi ka na ng katotohanan. Hindi mo kailangang mambola, hindi mo kailangang magsinungaling. Ito pa pinakamatindi. Listen, makinig po kayo. Alam niyo ba yung pinakamatinding kasinungalingan sa lahat? Alam niyo yung pinakamatinding kasinungalingan? Yung nagsisinungaling ka sa sarili mo. That's the most self-destructive lies of all. Halimbawa, Pastor, ano ba ibig sabihin? Paliwanag mo nga. Okay, ganito yon. Hindi mo aaminin na you have a problem in your attitude. That's self-destructive. Kunyari, hindi masama ugali ko. Pero ang sama ng ugali mo. Yan po ay kasinungalingan. Ang mga nabubuhay sa katotohanan, yung, Lord, tulungan mo ako, sama ugali ko talaga. Mayabang talaga. Ako po mayabang. Pero nung maging Christian po ako, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. Mayabang ako talaga. Mayabang po ako sa totoo lang. Inamin ko yun. Kung hindi ko inamin yun, wasak ang buhay ko. Wasak.
Pawasakin yan ang buhay mo kasi hindi mo inaamin that you have something, you have a problem with money. Yung iba sa inyo, hindi mo maamin may problema ka sa pera. Hindi ibig sabihin wala kang pera, ha? Ibig sabihin, mali ang attitude mo pagdating sa pera. Pero hindi mo aminin yun. Kasi you are not living in truth. The truth is not in you. Wala sa iyo ang katotohanan. Ginagaya mo mga taga-impyerno. Sa Diyos, hindi mahalaga kung ano kasalanan mo. Sa Diyos, mahalaga, honest ka sa harap ng Diyos. Ako, inamin ko, Panginoon, ako po, mayabang talaga ako, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako, humingi ako ng tulong. Sabi ko, Holy Spirit, tulungan mo ako. Kailangan mapuno ako ng Espiritu ng Diyos para wag lumabas dyan yung kayabangan sa buhay ko. Yung problema sa pera. Yung marami sa inyo, may problema kayo sa pera. Hindi mo yun aaminin, ha? Hindi mo aaminin yun. Kasi sasabihin mo, bakit? Wala naman ako piniperwisyong tao, ha? Ano ba pakialam nyo sa pera ko? Yun nga eh. Hindi ka namumuhay sa katotohanan. Hindi mo maamin that you have a problem when it comes to money. Yung iba sa inyo, hindi nyo maamin na hindi ayos ang relasyon nyo mag-asawa. Pag nasa labas, mukhang okay kayo. Hindi nyo kasi, nagkukunwari kasi kayo. Meron namang iba, mga nagkukunwaring malakas sa espiritual. Magkukunwari sila malakas sa espiritual. Pero nararamdaman nila, lumalayo na sila, gumagawa na sila ng maliliit na kasalanan. Pero titignan mo, pag nakita mo sila, grabe, kala mo, lapit-lapit sa Diyos. Yan ay self-destructive. Because you are not living in truth. Alam niyo, natutuwa ang Diyos sa mga tao na kung ano nakikita mo, yun na siya. Wala ka nang hahalongkatin dyan. Walang pagkukunwari. Walang maskara. Hindi ka nagmamaskara. Iba ka sa opisina, iba ka sa bahay, iba ka sa simbahan. Ang tawag dyan, mga sinungaling. Yan ang tawag ng Bible dyan. Again, hindi ka mabibless. Kaya nga sabi ng Bible, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Kasi ang mayayabang, yung hindi nila maamin na kailangan nila ng tulong. Di ba yung iba sa inyo, hindi kayo humingi ng tulong kasi mayabang ka, tama? Hindi, totoo yun. Hindi mo masabing, tulungan mo ako kasi alam mo may problema ako sa magagalitin ako eh. Magagalitin. Hindi mo masasabi yun. Kasi nagsisinungaling ka nga sa sarili mo eh. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Yung ibang mga babae, hindi niya maamin na mahilig siya sa boys. Hindi mo maamin yon. Hindi ka sa magsasabi, tulungan mo ako kasi madali ako ma-in love. Alam mo, yan ang problema ko, madali ako ma-in love, madali ako magalit. Meron ako masamang ugali. Yung mga babae, yung mga asawa, may mga babae dito, hindi mo maamin na ina-under mo yung asawa mong lalaki. Alam mo, okay lang yun. Kasi nga sinungaling ka nga eh. Paano ka mabibless? Buti lang si Ryan, mahal na mahal ng misis niya, no? Hindi ka ina-under, di ba? Hindi makasagot si Ryan. Di ba? Hindi nyo aaminin yun na something is wrong in your house. Na kayo ng anak nyo, hindi nag-uusap. Hindi nyo aminin yun. Hindi ka hingi ng tulong. And sabi ng Bible, if you confess, the Lord will forgive you and heal you if any one of you is sick. Kung mahirap ang buhay mo, aalisin ka ng Diyos sa kahirapan kasi nagsisimula ka ng mamuhay sa katotohanan dahil sa Diyos, walang kasinungalingan. You will know the truth and the truth will set you free. Hindi na ako natatakot kahit ano sabihin nyo dyan. Kunyari, inamin ko na mayabang ako, kahit sabihin nyo, okay lang sa akin yun, ang mahalaga. Humingi na ako ng tulong. Diba? Dati sinungaling ako, inamin ko talaga, sinungaling po talaga si Rudy. Alam niyo si Rudy sinungaling. Pero 35 years, 35 taon, takot na takot po ako na magsabi ng hindi totoo. Takot na takot talaga. Andiyan pa po ba kayo? May natututuhan po ba? Number 7. Meron pa po ako ilang minuto. Sabihin mo sa katabi mo, bawal tumingin sa relos. Ako lang ang pwedeng tumingin. Ako lang. Alright? Ano yung pampito? Yung practice ng occult. Ano po yung occult?
mga nagpapahula, nagbabasa ng baraha, horoscope. Sino sa inyo mahilig sa horoscope? Christian ka na. Ang hilig mo pa rin sa horoscope. Ako po, Pisces ako March. March po ako, Pisces. Nung hindi pa po ako Christian, babasahin ko yan everyday. Hindi ako nagbabasa ng dyaryo para sa balita. Ang binabasa ko, ano sinasabi ng bituin. Ang sabi ng bituin ko, ngayong araw na to, linggo, bawal magsuot ng pink kasi hindi ka bading. Alright, ganun. Nakalagay na ganun. Oo, talaga, sinusundan ko yan. Sinusundan ko po talaga. Horoscope. Kasi yung bituin ang nagsasabi ng aking magiging kapalaran. At mahilig po ako pumunta kay Andreng. Kilala niyo si Andreng Texon? At si Evelyn, kilala mo yan, ha? Si Andreng Texon. Magaling yan sa tarot card. Pumupunta, kasi kapitbahay lang namin yan eh. So pupunta ako, sabi ko, Andreng, sabi ko, basahan mo naman ako. Alam niyo yung ibig sabihin niyan, gusto mo kasing malaman ang future mo. Kaya galit ang Diyos dyan. Alam niyo, ba't galit ang Diyos dyan? Sa nagpapahula. Kasi sa halip na sa Diyos ka umaasa ka sa manghuhula ng future. Only God. You can only entrust your future to God. Hindi sa baraha. Kaya punta ako ng punta noon, tarot card. Alam mo yun, malalaki yung card. May nakadrawing na bungo, minsan lalaki, babae, ang dami na. Alam niyo, lahat ng sinabi niya sa akin, grabe, tama. Sabi niya, oy Rudy, ito sinasabi ng card. Ikaw, dadami ang babae mo. Sabi ko, inuhula pa ba yun? Sinabi niya sa akin, ang dami mo magiging asawa, sabi niya sa akin. Pero karamihan, totoo po yun. Karamihan. Meron pa kaming kapitbahay, si Aling Peli, kapatid ni Aling Edad. O yeah, kilala ni Evelyn na naman yan, kasi marites to ng aming barangay eh. Si Aling Peli, ang galing nung magbasa ng palad, tsaka magtawas. Yung nagtatawas, nilagnat yung dalaga, nagpatawas kay Aling Peli, sabi, huy, may nanliligaw sa yung kapre. Diyos ko po, kapre. May kapre pala sa Davila. Hindi, ganun yun. Ganun po talaga. Yung mga nanguhula. Sino sa inyo, pag gabi, ito, ano ibig sabihin nito? Gabi, ha? Madilim. Okay, makinig kayo. Ang dilim, lumabas ka ng bahay. May tumawid na pusang itim ngayon. Ano ibig sabihin nun? Jess, kunyari, ang dilim-dilim, may tumawid na pusang itim. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin na malinaw ang mata mo. Right? Sabi kasi ng iba, malas daw. Hindi malas yun. Malinaw ang mata mo. Imagine ang dilim, nakita mo yung pusang itim. Hindi humalas yun. Yung malas doon, pag yung pusa, naging siopaw. Tingnan niyo po ito. Meron akong picture. Tingnan niyo po. Sino po yung merong ganito? Ang tawag dyan, rabbit's foot. Yan po ay paa ng kuneho. Yan po ay pampaswerte. Sino sa inyo merong ganyan hanggang ngayon? Sabi ng isang nakita kong, sabi ng pastor, na sumakay sa taxi. Nakita niya yung driver, may nakasabit na paa ng kuneho. Sabi niya, Brad, bakit meron kang paa ng kuneho? Sabi ng driver, pampaswerte po, pastor. Sabi niya, paano ka umaasa ng swerte? Eh, yung kuneho nga, minalas, oh. Pero mo, umaasa ka ng swerte sa kuneho na minalas. Grabe naman talaga, ang lalakas talaga ng toyo ng mga marami. Bakit ka umaasa na suswertihin ka sa paa ng kuneho? Meron akong pinuntahang bahay, dumalaw po ako, tapos pagpasok ng pinto, alam niyo yung pungsoy, yung may pungsoy sa pintuan, may salamin na gano'n. Tapos pag sa garden, may palaka na may pera. Sino rito hanggang ngayon? Merong gano'n. May palaka ka. Palaka na may pera sa bibig. Sabi kasi na pampaswerte. Tapos pasok ako sa bahay, sa bandang kanan, may Buddha. May Buddha doon. Yung malaki tiyan. Hindi si ano yan Hindi si Adrian yan Yung Buddha, yung malaki tiyan. Tapos pumasok ako sa bandang salas,
Meron naman itong Santo Niño. May Santo Niño sa salas niya. Tapos pumunta ako sa Mesia, may krus. Si Kristo naman. Sabi ko, bakit po ang dami? Iba-iba po ang inyong nandito. Sabi niya, kasi ganito yan, Pastor. Pag minala sa isa, dito ako lilipat sa isa. Pag sumablay si Buddha, dito ako kay Santo Niño. Alam po ninyo, ano ba masama doon? Grabe. Hindi ko alam kung ginagawa nyo pa yan hanggang ngayon. Pag yan ginagawa nyo po ngayon, kahit anong dasal, hindi makikinig ang Diyos. Hindi talaga. Kasi ibig sabihin ng superstition is believing on spirits and takes away your trust in God. Yun ang ibig sabihin ng pamahiin. Naniniwala ka sa iba't ibang klase ng espiritu at inaalis nito yung tiwala mo sa totoong Diyos. I don't need to know my future. Kung ako tatanungin nyo, hindi ako interesado kung ano future ko eh. Kasi alam ko, hawak ng Diyos ang aking future. Alam ko yun. Wala akong pakialam kahit ano mangyari bukas. Kasi hawak ng Diyos, hawak ni Jesus ang aking future. Meron pa kayo nakitang ganito, pumanik na ba kayo sa building? Sino sa inyo pumapanik ng mga building, sumasakay ka ng elevator, tapos makikita mo, walang 13th floor. Ano yan? Nakabitin yung pang 13, tapos susunod 14? Yun namang, kung hindi ba naman mga loko yung mga gumagawa niyan, kasi yung 14, 13 din yun. Tama? Tama ba? Right? Ano yun? Yung building, pagdating ng 12, biglang may malaking space, tapos 14 na. Ano yun? Nakalutang yung ganun. Walang 13. Hindi ko talaga alam yung mga takbo nitong mga utak ng walang Diyos. Kayo naman, believe, kasi mayayaman sila, di ba? Believe kayo, dahil mayayaman eh. Yung mga hinahangaan nyo na mga mayayaman, na kung kani-kanino lumalapit para malaman ang swerte, naku po, kawawa kayo. Kawawa talaga kayo. Hindi kayo totoong naniniwala sa Diyos ng Biblia. Meron pa rin akong kilala, pag sumasakay ng eroplano, hindi po siya umuupo sa seat number 13. Sabi niya, malas daw yung seat. Ano yun? Sabi ko sa kanya, ano yun? Pag bumagsak yung eroplano, yung number 12 lang maliligtas? Yung 13, mamamatay. Ganun ba yun? Ganun ba ibig sabihin nun? Siyempre, pag bumagsak ang eroplano, mula row number 1 hanggang 45, patay kayo lahat malamang. Nandiyan ba po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag malakas topak ha. Huwag malakas ang topak, mga kapatid. Alright? Ayaw po ng Diyos sa mga nagpa-practice ng magic arts. Sabi, basahin natin, Revelation 21 verse 8, cowardly, unbelieving, the vile, murderers, sexually immoral, those who practice magic arts. Kasi nakikialam po ang demonyo dyan. Pag kayo po'y kumukonsulta sa mga manghuhula, sa mga baraha, nakikialam po ang demonyo dyan. Kasi kahit papano may alam siyang konti. Lolokohin po kayo niyan. At alam ko, yung aking manghuhula nung araw, si Aling Peli, nabaliw po yun eh. Nabaliw. O, nabaliw siya. Wala pa akong alam na manghuhula na hindi po nabaliw. Kasi nga, dumidepende ka sa demonyo. Kaya po, bandang huli, makikita mo, mga baliw po sila. And the last one, ang huli. Alright, sabihin mo sa katabi mo, salamat naman. Ito po yung mga hindi papasok sa langit or hindi pagpapalain kung ikaw ay Christian. Yung mga duwag at walang pananampalataya. Alright? Kasi pwede ka namang Christian pero duwag ka. Pwedeng ikaw ay born again pero laging duda. Duda ka sa Diyos. Ang sabi ng Revelation chapter 21 verse 8, but the cowardly, the unbelieving, magkatabi po yan, dalawa na yan. Hindi ho sila pareho. Magkatabi po yan. Mga duwag, mga hindi naniniwala, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Mabanggitin ko na rin, hindi ho pareho ang impyerno at itong binabanggit dito. Ang impyerno, hell, Hades, pansamantalang lalagyan po yun ng mga patay na wala kay Kristo. Pag dumating na po ang judgment day,
Lahat na nasa impyerno, lahat na nasa Hades, aalisin. Tapos babasahin ang pangalan, pag wala sa aklat ng buhay, ang sabi ng Bible, itatapon sila sa apoy, nag-aapoy, supre. Yan na po ang totoo. Yan ang final. Ang hell ay hindi final. Hindi ho final yon. Yan pong lugar ng hell ay pansamantala lang. Hanggang hindi pa po bumabalik ang Panginoon. Hanggang hindi pa dumadating ang Judgment Day. Pero sa Judgment Day, isasama na po yung mga duwag at yung mga hindi nanampalataya. Okay? Ano po ibig sabihin nun? Hindi po yung ibig sabihin na takot ka sa dilim, takot ka sa mataas na lugar. Ibig sabihin po ng unbelieving. When it comes to your faith, when you have to follow Christ and it will cost you something, aatras yan, maatras. Sabi mo, Christian ka, pero merong ipapagawa ang Diyos sa'yo, atras ka. Yan po yung mga duwag. Yan po yung mga unbelieving. Mahirapan ng Diyos na pagpalaing ka rito. May classic example yan sa Bible. Israel. Ang Israel, nakita nila kung gaano kapangyarihan ng Diyos sa loob ng Egypt. Na born again po sila, nabautismohan sila sa Red Sea, and then dumaan sila sa wilderness. Nakita nila, grabe ang tindi ng Diyos. Kasi ito na yung promised land. Sabi ng Diyos, pumasok na kayo. Sa inyo na yan. Ibinigay ko na sa iyo yan. Ano sabi ng 10? Ayaw namin. Yun yung cowards. Yun yung unbelieving. Maraming ganun dito ngayon. Maraming ganyan ngayon na mga nagsisimba, pero ayaw mong maniwala sa direksyon ng Diyos. Halimbawa ngayon, ang dulos po, meron tayong conquest. Pero ayaw mo. Kasi sabi mo, busy ako. Ako, hindi ko kaya yan. May trabaho ako. Di ba? Kasi naniniwala po ako na ang dulos, itong church natin, tinawag po tayo ng Diyos para ang mga tao sa paligid natin, mga estudyante sa campuses ay makakilala kay Jesus at magamit po tayo ng Diyos. Pero sabi mo, uy, hirap yan. Mahirapan ka rin i-bless. Mahirapan ng Diyos na i-bless ka. Makinig ka rito, mga kapatid. Listen. Sana maintindihan nyo to, ano? Sana maintindihan nyo, makinig po lang kayo. Konti na lang, matatapos na po ako. Nilikha ka ng Diyos. God created you. Tama? And then, He saved you on the cross. Lahat tayo. Nilikha ka, hindi ka pa pinapanganak. Alam na ng Diyos kung sino ka. Pangalawa, nung pinanganak ka dito, pinadala si Jesus para bayaran ng kasalanan mo. He saved you. Para saan? Para saan? To serve God. That's the only purpose that you have in this life. Ano ginawa mo? Na born again ka, ano ginawa mo? Nagtrabaho, nag-aral, nag-ipon ng pera, kumain, nagpahinga, uminom, nagpasarap, tumanda, and then namatay. Hayop yun, hayop. Hindi tao yun. Hindi ko tao, hindi ako ganon. Right? Alam ko kung ano purpose ng Diyos ko sa buhay na ito. Ang buhay ko is to serve God, to serve people. Ang buhay ko mag-preach ng gospel. Ang buhay ko, yung buhay ni Jesus. Pinanganak si Jesus dito sa lupa, hindi para magpasarap, hindi para mag-asawa, hindi para mag-aral, hindi para mag-business. Those things. Hindi masama yun, ha? Hindi masama yun. Pero pinakita lang ni Jesus na hindi yun ang purpose ng buhay mo. Kung paanong si Jesus ay nagpunta rito sa lupa. Para saan? To serve people, to save people, to bring them to God. That's the purpose of your life. Wala nang iba. Hindi ka pinanganak para mag-aral lang. Hindi ka pinanganak para mag-asawa. Hindi ka pinanganak para mag-ipon ng pera. Pag yun lang ang ginawa mo, then you are missing the point of life. Kaya malungkot eh. Kita nyo, dami nagsisimba malungkot. Kasi sasaya ka lang kapag ginawa mo yung purpose ng Diyos. Alam niyo, nung ako po na born again ako, noong 1989, ang saya ko. Bakit? Kasi sabi ko, ito pala ang dahilan. Ba't ako nilikha ng Diyos? Ang saya ko. First time kong naranasan ang ganong saya. Bakit? Kasi na-realize ko, ay, kaya pala ako nilikha ng Diyos. Pangalawa, ang saya ko. Bakit? Binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan. Yes, He paid.
He paid the penalty of my sin. Grabe ang saya ko noon. Hindi mo kayang ipaliwanag. Pero ito pinakamatindi. Ito pinakamatindi. Mas matindi tong pangatlo. Ano yun? Gagamitin pala ako ng Diyos. Hindi pala ako nilikha. Hindi pala ako tinubos sa cross para lang mag-asawa, para maghanap buhay, para lang mag-ipon ng pera, para mamasyal, para kumain, para magpahinga, para uminom, para bumili ng damit, para bumili... Mga kapatid, kaya maraming malungkot sa simbahan. Hindi nyo napapansin. Sometimes. Alam nyo, teka. Ito, tutulungan ko kayo. Minsan, dumadaan sa buhay mo na parang lungkot na lungkot ka. Wala ka namang problema, tama? Ano ibig sabihin doon? You are missing something in your life. Ano yun? Kasi hindi ka nagsiserve. Hindi ka talaga nagagamit ng Diyos. Tagasimba ka lang. Tapos mula Lunes hanggang Sabado, maghahanap buhay ka na naman. Tapos balik ka na naman dito sa Linggo. Yan ang pinakamalungkot na buhay Kristiyano. Ang tawag dyan, religion without the power of God. Yan ang tawag dyan. Isang paa nasa Diyos, isang paa nasa sanlibutan. Ganyan yan. 1 foot out, 1 foot in. Hindi ka total nakasurrender sa Diyos. Hindi ka rin naman masamang tao eh. Hindi ka naman masamang tao kasi nagsisimba ka naman, nagdadasal ka naman. Pero ganyan yan. Ang tawag dyan ng Bible, maligamgam. Isusuka kita. Kaya malungkot kayo. O yan, natulungan ko na kayo ha. Kaya hindi ba madalas may trabaho ka, may pera ka, may asawa ka, meron ka namang ganito, okay naman. Bakit parang ang lungkot-lungkot? Kasi wala hong makakapagpaligaya sa atin, kundi gawin yung purpose ng Diyos. Kaya si Jesus, hanggang cross, ang sabi ng Bible, di ba? Pinakamasaya sa kanya yon. Imagine, nakapako sa cross, pinakamasaya. Si Pablo, pupugutan ng ulo. Ang saya-saya, pupugutan ng ulo, ikaw nga, tinan mo yung katabi mo. Tinan mo, grabe, itsura. Iniisip niya, kailan ba sweldo? Yung iba dyan, iniisip, saan na kaya yung syota ko? Baka may iba na naman tong... Di ba? Wala talaga kayo sa purpose eh. Wala talaga. Kaya nga dito sa dulos, gusto niyo sumaya? Subukan niyo. Sumali kayo sa pinagagawa ng Diyos sa dulos. Sabi ng Panginoon, pasukin niyo yung mga campuses na yan. Pasukin niyo yung mga, mag-pray ka ng 12 tao. Pag-pray mo everyday, mag-fasting ka, manalangin ka, mag-training tayo sabay-sabay. Kasi ibibigay ko na sa inyo yan. Yung mga tao na yan, yung campus na yan, yung mga tatay na yan, yung mga batang yan. Hello? Sabi mo, ayoko. Dami kong ginagawa. Ang tawag sa'yo, duwag. Duwag. Ayaw mo maniwala kung saan ka pinapupunta ng Diyos. Go ahead, read your Bible. Basahin niyo Bible niyo. Baka mamaya sabihin niyo, Pastor, nag-iimbento ng tinuturo. Sige, basahin niyo Bible niyo para malaman niyo ano ba talaga purpose ng Diyos sa buhay mo na yan. Maiksing buhay lang yan ha. Ako mabubuhay na lang po ako siguro 20 years. Baka matagal na po ako mabubuhay ng 20 years, kayo 30, 40. Pero grabe, nabuhay ka dito nang hindi natuwa ang Diyos sa'yo. Kaya malungkot ka eh. Nakita mo kahit magpalit-palit ka ng syota, hindi ka makukontento kahit magpalit-palit ka ng syota. O kita mo, dami-daming pera, nagnanakaw pa rin, hindi nga masaya eh. Tamo, may asawa ka, hindi ka pa rin masaya. May anak ka, hindi ka pa rin masaya. 3 kotse mo, hindi ka pa rin masaya. Lahat meron ka, hindi ka pa rin masaya. Kasi you're missing the third point. God created you, God saved you for you to serve. Come on. Pwede ba tumayo po tayo lahat? Ang sabi po ng Hebrews chapter 3, 16 to 19, who were they who heard and rebelled? Sabi po ng bagong tipan, sino yung mga nakinig ng salita ng Diyos pero nagrebelde?
Ang pinag-uusapan po dito, yung Israel na lumabas po sa Egypt, pinapapasok po sa Promised Land, ang sabi ng Diyos, kunin niyo yan. Binigay ko na yan sa inyo. Pero sabi nila, ayaw namin. Ang tawag po ng Diyos sa mga ganyan, mga rebelde kayo. Mga rebelde talaga. Were they not all those Moses led out of Egypt? Hindi ba sila yung mga na born again sa Egypt? Nabautismuhan pa nga sila sa Red Sea. Nakita nga nila ang himala na pinagagawa ko eh. Galit na galit ang Diyos sa kanila. Bakit? Kasi with whom He was angry for 40 years. Diyos ko po, 40 taon, galit ang Diyos. Kaya kahit lumipat ka pa ng Amerika, hindi ka mabibless. Kahit saan ka tumira, Canada, Australia, walang mangyayari. Wala talaga. Galit ang Diyos sa kanila for 40 years. Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness? Pinatay sila ng Diyos. 2 million people. 2 million pinatay ng Diyos. Bakit? Dahil nakinig sila pero hindi sila naniwala. Natakot sila sa higante. Natakot sila sa higante. And to whom did God swear? Sumumpa ang Diyos that they would never enter His rest if not those who disobeyed. Kapatid, dito sa lupang ito, dito sa daigdig na to, gusto ng Diyos maranasan mo yung kapahingahan sa Kanyang presensya. Pero sabi ng Diyos, hindi ka makakaranas ng kapahingahan. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Dahil hindi sila naniwala sa sinasabi ng Diyos. Niligtas kita, nilikha kita, niligtas kita upang gamitin kita. Hindi kayo naniniwala. Ano ba dahilan? Ba't sila inalis sa Egypt? Para patawarin sa lahat ng kasalanan. Bakit? Gagamitin sila ng Panginoon, pero ayaw nila. The same. Ganun pa rin hanggang ngayon. Dito sa dulos. Ang marami po dito sa dulos, mga walang pananampalataya. Mga duwag. Sinabi na ng Panginoon, I created you, I save you. Go and preach the gospel. Yun ang sabi doon. Let's serve people. Let's obey the word of God. Kaya ngayong umaga, pwede pa nating ma-reverse yan. Pwede pa nating ma-reverse. Pwede nating ilagay yung ating kamay. Pwede ba kayo muko ka sandali, ilagay mo yung kamay mo sa tapat ng iyong puso. At sabihin natin sabay-sabay, Panginoong Jesus, lahat na nakikita mo, na pagsuway sa aking puso, patawarin mo po ako. Doon sa 8 na nabanggit, ano man dyan, ang hindi ka natutuwa sa akin, patawad. Tulungan mo ako, Holy Spirit, na talagang mag-serve sa tao, gamitin mo ako sa aking pamilya, sa aking kaibigan, kapitbahay, kaklase, kaopisina, upang sila man ay maligtas, upang sila man ay makakilala po sa iyo. Amang Diyos, sabihin mo, Amang Diyos, punuin mo ako ng Holy Spirit, nang hindi ako mapuno ng takot, nang hindi ako mapuno ng galit, nang hindi ako mapuno ng pag-aalala at alinlangan, bagkus, mapuno ako ng pananampalataya. Salamat po na marami. Thank you, Lord, for giving us your life so that we can be effective in the hands of the mighty God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.